Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin po today's video, Trillanes. Tinalo si Duterte sa korte. Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon dahil kalalabas lang nung desisyon ng Korte Suprema tungkol dun sa amnestia ni Trillanes. So sabi dito sa headlines, SC or Supreme Court strikes down Duterte's proclamation revoking Trillanes amnesty. So alam naman natin guys na nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ng ating presidente, itong si Trillanes ay talagang lumaban, di ba? Kaya Gloria Macapagal Arroyo, sila yung Magdalo Group. So nakita natin, 'di ba, yung pumunta sila sa Oakwood Mutiny, tawag nila diyan. Kasi nga pinasok yung mga hotel kasama yung Manila Pen. So gusto nilang pabagsakin yung gobyerno ni GMA dahil nga daw sa corruption, sabi nila. So dahil diyan, siyempre, kinasuhan sila ni GMA. Nung nakakasuhan sila guys, nakulong itong si Trillanes. Pero pagkatapos ng termino ni GMA, ah nanalo itong si Noynoy Aquino. So doon nag-request sila o nag-apply ng amnestia para mapawala silang sala, di ba? So nag-apply sila 300 na katao sila. So pinagbigyan ni Pangulong Noynoy yung absolute na pinagkaloob sa kanila. So ibig sabihin nun guys, yung absolute, ibabalik na yung karapatan ng isang mamamayan o bilang mamamayan na ordinaryong tao na wala ng kaso, pwede nang tumakbo sa gobyerno, pwede ka na mag-flight kung saan saan, ay yung talagang bumalik na yung freedom mo bilang isang tao. Parang ganun ang binigay sa kanila. So ngayon, nung matapos ang termino ni Gloria, ay ni Pinoy, eto na guys, pumasok na itong si Duterte. So alam naman natin, noong panahon ni Duterte, lahat ng kumakalaban talagang binabalikan niya, di ba? Wala sa pinapatawad. Gagawin ng lahat, guys, para lang makontrol yung mga taong kumukontra sa ano. Nakita naman natin kung gaano katapang itong si Senador Trillanes na hindi umatras, di ba? Sa lahat ng laban niya, guys, talaga namang hindi niya sinukuan itong si Duterte. Alam naman natin, walang lumalaban kay Duterte, maliban lang din kay Senator Laila de Lima na kung saan ganun din ang ginawa. So yun na nga, naglabas ng proclamation itong si Duterte dahil nga nakita niya na kontra itong si Trillanes, naglabas ng proclamation para i-revoke o ipawalang visa o invalid yung kanyang amnestia na bigay ni Pinoy nung panahon na yun. Pero lumaban itong si Trillanes sa korte. Nag-file din siya ng counter-rapid case para nga lang malaman kung ano. So ngayon, lumabas nga, nanalo siya. Ang dinadahilan nila Kalida noon, ni Executive Secretary Medildea, na nawala daw yung application ni Trillanes, 'di ba, ng kanyang amnestia. Kaya nagtataka yung korte, 300 silang nag-apply. Tapos bakit silang sa kanya lang ang nawawala? So hindi naniwala ang korte. So matotal pumanig kay Trillanes yung court decision. Nagdesisyon sila na hindi labag sa batas ang ginawa ni Duterte. So nakikita natin kahit papaano guys, nakikita natin na umuusad pa yung batas kahit matagal na guys, di ba? Actually, dapat noon pa yan nilabas pero alam naman natin guys, sa korte natin, mabagal dahil sa maraming dahilan. So, at least, nanalo, di ba? Kung si Trillanes sa ganito pagkakataon na alam naman natin, kahit yung kay Laila de Lima, di ba? Nagawa-gawa lang ng ebidensya, pinawalang sala na sa kaya ngayon, sa dalawang case niya, close na yon.
dismiss na yon at ito na lang siya at kaya nga siya nakalaya dahil nga mahina ang ebidensya. So nakita natin, di ba guys, ang Duterte talagang namumblema na ngayon. Samahan pa guys, di ba? May inaasahan pa yung ICC. Pag lumabas yan, lalo na talagang nag-iiba na yung tadhana, hindi na umaayon kay Duterte. So kaya guys, anong masasabi nyo dito? Tama ba ang desisyon ng Korte Suprema na gusto lang talagang patahimikin itong si Trillanes ng panahon ni Duterte, na kung saan pinaglaban niya ang kanyang karapatan at nanalo naman. So saludo tayo sa Korte Suprema, bagamat mabagal, diba guys? Sobrang delay na pero okay pa rin. Okay pa rin. So ngayon, iyak ang mga DDS guys. Iyak ang mga DDS dahil nga talo dito si Duterte. So sunod-sunod na ang kanyang mga talo sa korte. Diba guys? So nabalita pa natin si Kibuloy, lumabas na rin yung warrant of arrest doon sa Davao. So alright guys, hanggang dito lamang po mga nyo susunod kong vlog. Thank you very much.